Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nagmamalasakit sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit kailangan ninyong gumising ng 2, 3, o kahit 4 na beses sa isang gabi para lang umihi, kahit na sa tingin ninyo ay malusog naman ang inyong kinakain? Narito po ang katotohanan na maaaring ikagulat ninyo. Ang ilang prutas na inaakala ninyong mabuti para sa inyo ay maaaring nagpapalala pa pala ng inyong pabalik-balik na pag-ihi sa gabi. At nangyayari ito ng paunti-unti, kaya hindi ninyo napapansin o napag-uugnay ang mga bagay. Ang pag-ihi sa gabi o nokturya ay hindi lamang isang abala para sa mga taong higit sa 60 gulang. Maaari itong magdulot ng hindi magandang tulog, mas mataas na panganib ng pagkahulog, at maging ng problema sa puso. At habang maaaring binabanggit ng inyong doktor ang tungkol sa pag-inom ng likido o mga gamot, iilan lamang ang nakakapansin sa tahimik na papel na ginagampanan ng mga prutas na inyong pinipili. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 prutas na dapat ninyong kainin para maiwasan ang pag-ihi sa gabi at 5 prutas na dapat ninyong iwasan. Ito ay mga simpleng pagbabago na maaari ninyong simulang gawin ngayong gabi, mga pagbabagong maaaring makatulong sa inyo na matulog ng mas mahaba at gumising na mas maganda ang pakiramdam. Ang nokturya ay ang medikal na termino para sa paggising ng isa o higit pang beses sa gabi para umihi, at mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng marami. Dito sa Pilipinas, maraming pag-aaral ang nagmumungkahi na hihigit sa kalahati ng ating mga senior citizen ang regular na nakakaranas nito. Para sa ilan, 1 beses lang sa gabi. Para sa iba, maaaring kada 2 oras na ginagawang serye ng mga maikling idlip ang dapat sana ay mahimbing na tulog. Sa paglipas ng panahon, hindi ka lang nito basta pinapagod. Maaari itong makaapekto sa balanse, memorya, at maging sa kalusugan ng puso. Maraming tao ang iniisip na ito ay dahil lamang sa pagtanda, ngunit bahagi lamang ng kwento ang edad. Ang inyong pantog, bato, at isang kahangahangang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o ADH ay nagtutulungan lahat para hindi ninyo kailanganing umihi sa kalagitnaan ng gabi. Sinasenyasan ng ADH ang inyong mga bato na gumawa ng mas kaunting ihi habang kayo ay natutulog, na nagpapahintulot sa inyong pantog na magpahinga at sa inyong katawan na mag-focus sa pag-aayos. Sa mga mas batang taon, ang sistemang ito ay gumagana ng maayos, ngunit sa pagtanda, ang pantog ay maaaring maging mas sensitibo. Ang mga bato ay maaaring magproseso ng mga likido sa ibang paraan, at ang mga antas ng ADH ay maaaring bumaba. Dito na nagiging mas mahalaga ang maliliit na bagay tulad ng inyong kinakain o iniinom. Ang mga pagkain, lalo na ang ilang mga prutas, ay maaaring banayad na maka-impluwensya kung gaano karaming ihi ang ginagawa ng inyong katawan at kung gaano kabilis mapuno ang inyong pantog. Ang mga prutas na mataas sa tubig ay maaaring bumaha sa sistema sa huling bahagi ng araw. Ang iba na mataas sa natural na asukal o asido ay maaaring makairita sa lining ng pantog, na nagiging sanhi nito na magpadala ng mga senyales na puno na ito kahit hindi pa. Kahit na ang mga malusog na pagpipilian ay maaaring maging laban sa inyo kung mali ang tiyempo na gumigising sa inyo mula sa mahimbing na tulog para lang umihi. Dito pumapasok ang inyong mga gawi sa pagkain sa hapon at gabi. Isipin ang isang karaniwang araw
Maaari kayong kumain ng pakwan pagkatapos ng hapunan o uminom ng isang basong orange juice bago matulog sa pag-aakalang mabuti ito sa inyong katawan. Ngunit ang mga mismong pagpipiliang iyon ay maaaring nagdudulot na pala ng isang gabing hindi mahimbing. Ang totoo, sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga uri ng prutas na inyong kinakain at kung kailan ninyo ito kinakain, madalas ninyong mababawasan ng malaki ang paghihi sa gabi. Hindi ito tungkol sa pag-give up sa lahat ng gusto ninyo. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at matatalinong pagpapalit na akma sa mga pangangailangan ng inyong katawan. 5 prutas na dapat kainin para makatulong na mabawasan ang nokturya. Unang prutas na dapat kainin, siresa o cherries. Ang mga siresa ay maaaring maliit, ngunit naglalaman ang mga ito ng kahangahangang mga sustansya na maaaring maging lubhang mahalaga para sa mga nakatatanda. Mayaman ang mga ito sa bitamina C at A, kasama ang iba't ibang antioxidant na nagpoprotekta sa inyong mga cell mula sa pinsala sa paglipas ng panahon. Ngunit ang nagpapatingkad sa siresa ay ang natural nitong nilalaman na melatonin, ang parehong hormone na ginagawa ng inyong katawan para magsinyas na oras na para matulog. Para sa isang taong nahihirapang manatiling tulog sa buong gabi, lalo na kung madalas kayong gumising para gumamit ng banyo, ang banayad na tulong na iyon sa inyong mga antas ng melatonin ay makakatulong sa inyo na makatulog ng mas madali at bumalik sa tulog ng mas mabilis. Bukod sa pagsuporta sa mas mahimbing na tulog, ang mga siresa ay mayroon ding kahangahangang kakayahang pakalmahin ang pamamaga, lalo na sa urinary tract at pantog. Habang tayo ay tumatanda, kahit na ang bahagyang pamamaga sa mga lugar na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ang pantog na nagpapadala ng mga kagyat na senyales kahit hindi pa ito tunay na puno. Naglalaman ang siresa ng mga compound na tinatawag na anthocyanins, mga makapangyarihang pigment ng halaman na hindi lang nagbibigay sa prutas ng malalim na pulang kulay nito, kundi tumutulong din na bawasan ang mga inflammatory response sa mga maselang tissue. Para sa pinakamahusay na resulta, mahalaga ang tiyempo at dami. Ang isang makatuwirang serving para sa karamihan ng mga nakatatanda ay humigit kumulang 1 tasa ng sariwang siresa o mga 150 gramo sa unang bahagi ng gabi. Ang pagkain nito mga 1 hanggang 2 oras bago matulog ay nagbibigay daan sa inyong katawan na maabsorb ang melatonin at mga anti-inflammatory compound sa tamang oras para sa inyong natural na oras ng pagtulog. Kung hindi panahon ng sariwang siresa, ang frozen na siresa na walang dagdag na asukal ay isang magandang alternatibo. Ngunit may isang mahalagang paalala para sa inyong kaligtasan. Ang siresa ay medyo mataas sa isang substance na tinatawag na oxalate na maaaring mag-ambag sa pagbuo ng ilang uri ng bato sa bato o kidney stones sa mga taong madaling kapitan nito. Kung meron kayong kasaysayan ng kidney stones, lalo na ang calcium oxalate stones, dapat kayong kumonsulta sa inyong doktor bago idagdag ang siresa sa inyong regular na kinakain. Pangalawang prutas na dapat kainin, blueberries. Ang blueberries ay higit pa sa isang masarap na karagdagan sa inyong almusal. Isa sila sa mga pinakakonsentradong pinagmumulan ng anthocyanins sa mundo ng prutas. Ang mga natural na pigment na ito ay nagbibigay sa blueberries ng malalim na asul na kulay at napatunayang nagpoprotekta sa lining ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Para sa mga nakatatanda, ito ay napakahalaga dahil ang malusog na mga daluyan ng dugo ay nakakatulong
na mapanatili ang matatag na daloy ng dugo sa pantog at bawasan ang hindi kanais-nais na pagiging sensitibo. Ang isang mas kalmadong pantog ay nangangahulugan ng mas kaunting madali ang pagpunta sa banyo, lalo na sa gabi. Puno rin ang blueberries ng mga antioxidant na nagpoprotekta sa inyong mga cell mula sa oxidative stress, ang unti-unting pagkasira na bumibilis sa pagtanda. Ito ay partikular na mahalaga para sa maliliit na daluyan ng dugo sa inyong mga bato na sumasala sa inyong dugo sa buong araw. Kapag ang mga daluyan na ito ay nananatiling malakas at nababanat, mas epektibong nareregula ng inyong mga bato ang balanse ng likido na nangangahulugan ng mas kaunting sobrang produksyon ng ihi sa gabi. Ang pagsasama ng blueberries sa isang panggabing pagkain o merienda ay simple. Isang madaling opsyon ay ihalo ang kalahating tasa ng sariwang blueberries sa isang maliit na bowl ng Greek yogurt mga 2 oras bago matulog. Ang yogurt ay nagdaragdag ng protina para mapanatiling matatag ang asukal sa dugo habang ang blueberries ay nagbibigay ng kanilang mga benepisyo. Para sa mga may diabetes, maaari pa ring maging bahagi ng isang malusog na rutina ang blueberries, ngunit mahalaga ang laki ng porsyon at kung ano ang ipapares dito. Bagamat mas mababa sila sa asukal kaysa sa maraming prutas, naglalaman pa rin sila ng natural na asukal na maaaring makaapekto sa antas ng glucose sa dugo kung kakainin sa malalaking halaga. Manatili sa kalahating tasa na serving at pagsamahin ito sa protina o malusog na taba upang mapabagal ang pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo. Pangatlong prutas na dapat kainin, peras. Ang peras ay isang banayad at masustansyang prutas na tahimik na makakatulong sa inyo pagdating sa pagkontrol ng pag-ihi sa gabi. Mayaman ito sa soluble fiber na gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng balanse ng likido sa katawan. Ang uri ng fiber na ito ay tumutulong sa inyong sistema na mas dahan-dahang sumipsip ng tubig, na umiiwas sa biglaang pagbabago na maaaring magpatakbo sa inyo sa banyo. Ang isa pang dahilan kung bakit napakaangkop ng peras para sa panggabing pagkain ay ang natural nitong mababang acidity. Hindi tulad ng mga prutas na citrus o pinya, ang peras ay hindi nakakairita sa lining ng pantog na maaaring maging partikular na sensitibo sa pagtanda. Ang mas kalmadong pantog ay nangangahulugan ng mas kaunting maling senyales ng pagkapuno na gumigising sa inyo sa gabi. Pagdating sa timing, madaling isama ang peras sa isang magaan at panggabing rutina. Ang pagkain ng isang hinog na peras mga 1 hanggang 2 oras bago matulog ay nagbibigay daan sa inyong katawan na tunawin ito ng komportable. Ang isang simpleng paghahanda ay hiwain ang isang peras at ipares ito sa isang kutsarang unsalted almond butter. Nagdaragdag ito ng malusog na taba at protina na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at nagpapanatili sa inyong pakiramdam na busog. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, pumili ng mga peras na ganap na hinog ngunit matigas pa rin sa pagpindot. Pang-4 na prutas na dapat kainin, papaya. Ang papaya ay isang tropikal na prutas na may banayad na tamis at malambot na texture na madaling kainin sa anumang edad. Isa sa pinakamahalaga nitong kaloob ay isang enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa panunaw sa pamamagitan ng mas mabisang pagtunaw ng mga protina. Para sa mga nakatatanda, ito ay maaaring isang tahimik ngunit makapangyarihang benepisyo dahil ang mabagal na panunaaw sa gabi ay madalas na humahantong sa paglaki ng tiyan o presyon sa tiyan. Kapag ang inyong tiyan ay mabigat o makabag sa gabi, maaari itong pumindot sa pantog.
na nagpaparamdam sa inyo na kailangan ninyong umihi ng mas madalas. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng panunaw at pagbabawas ng presyo na ito, binibigyan ng papaya ang inyong pantog ng mas maraming espasyo para magpahinga. Ang isa pang dahilan kung bakit maganda ang papaya para sa panggabing pagkain ay ang katamtamang glycemic index nito. Ibig sabihin, mas dahan-dahan nitong itinataas ang asukal sa dugo kumpara sa mga prutas na mataas sa asukal tulad ng mangga o ubas. Ang paghahanda ng papaya para sa isang panggabing merienda ay simple. Maaari ninyong simulan sa pamamagitan ng paghiwa ng prutas sa gitna, pag-alis ng mga buto, at paghiwa ng malambot na laman sa maliliit na piraso. Ang isang maliit na mangkok, mga 1 tasa, ay isang magaan at kasiya siyang serving na madali para sa panunaw. Bagamat banayad ang papaya para sa karamihan ng mga tao, may isang mahalagang paalala. Kung mayroon kayong kilalang allergy sa latex, dapat kayong mag-ingat sa papaya. Ang prutas ay naglalaman ng mga substance na maaaring mag-cross-react sa mga protina ng latex. Pang-5 prutas na dapat kainin. Abokado. Ang abokado ay isang natatanging prutas na mayaman sa creamy texture at puno ng malusog na taba na maaaring gumawa ng kabutihan para sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ang mga taba na ito, na kilala bilang monounsaturated fats, ay ang uri na kailangan ng inyong katawan, lalo na habang kayo ay tumatanda. Nakakatulong sila na patatagin ang mga antas ng hormone, kabilang ang mga nagre-regulate ng inyong sleep-wake cycle na maaaring gawing mas madali ang pagtulog at pananatiling tulog sa buong gabi. Isa pang natatanging benepisyo ng abokado ay ang kahangahangang nilalaman nitong potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong na mapanatili ang balanse ng electrolyte sa inyong katawan na sumusuporta sa tamang paggana ng nerve at pag-relax ng kalamnan. Para sa pantog, nangangahulugan ito ng mas kaunting hindi sinasadyang pag-urong sa gabi, isa sa mga nakatagong dahilan ng paggising para umihi kahit nakatamtaman lang ang ininom na likido. Ang pagdaragdag ng abokado sa inyong panggabing pagkain o merienda ay parehong simple at maraming gamit. Maaari ninyong durugin ang kalahati ng isang abokado sa isang piraso ng whole grain toast bilang bahagi ng isang magaan na hapunan. Gayunpaman, ang abokado ay siksik sa calorie at habang malusog ang mga taba nito, ang mga calorie ay maaaring mabilis na dumami kung hindi kayo maingat. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, kalahati ng isang abokado bawat araw ay isang makatuwirang serving na nagbibigay ng mga benepisyo ng hindi sumusobra sa balanse ng calorie. Ngayon, narito naman ang 5 prutas na dapat iwasan upang makatulong na mabawasan ang nocturia. Unang prutas na dapat iwasan, pinya. Ang pinya ay isang prutas na iniuugnay ng maraming tao sa mga picnic, fruit salad, at malusog na pagkain. Ngunit maaari itong tahimik na magdulot ng mga problema para sa mga nakatatandang nakikitungo sa pag-ihi sa gabi. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang malakas nitong natural na acidity. Ang maasim-asim na lasa na inyong kinagigiliwan ay nagmumula sa mga asido na maaaring makairita sa sensitibong lining ng pantog. Naglalaman din ang pinya ng bromelain, isang natural na enzyme na kilala sa kakayahan nitong tumulong sa pagtunaw ng protina. Ngunit maaari rin itong mag-stimulate ng aktibidad ng pantog sa mga sensitibong individual. Ang huling salik na dapat isaalang-alang ay ang mataas na natural na nilalaman ng asukal ng pinya. Kung paborito ninyo ang pinya,
hindi ninyo kailangang tuluyang alisin ito. Sa halip, isaalang-alang ang pagkain ng maliliit na bahagi ng mas maaga sa araw. Mas mabuti bago ang kalagitnaan ng hapon. Pangalawang prutas na dapat iwasan, dalandan at iba pang citrus fruits. Ang mga dalandan, suha, pongkan, at iba pang prutas na citrus ay madalas na pinupuri para sa kanilang mataas na nilalaman ng bitamina C at nakakapreskong lasa. Ngunit para sa maraming nakatatanda, maaari silang tahimik na mag-trigger ng mga isyu sa pantog sa gabi. Ang pangunahing salarin ay ang citric acid, ang natural na compound na nagbibigay sa citrus ng maliwanag at maasim na lasa nito. Bagamat hindi ito nakakapinsala sa ilang tao, maaaring makairita ang citric acid sa lining ng pantog na ginagawa itong mas sensitibo. Bukod sa acidity, mayaman din ang mga prutas na citrus sa fructose, isang natural na asukal na sa mataas na halaga ay maaaring humila ng mas maraming tubig papunta sa ihi. Ang susi ay ang tiyempo at kontrol sa dami. Subukang kainin ang mga prutas na citrus sa umaga o maagang hapon na nagbibigay sa inyong katawan ng oras upang iproseso ang mga asido at asukal bago matulog. Pangatlong prutas na dapat iwasan, ubas. Ang ubas ay madalas na itinuturing na isang hindi nakakapinsalang merienda. Ngunit para sa maraming nakatatanda, maaari itong tahimik na mag-ambag sa pag-ihi sa gabi. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mataas na nilalaman nitong fructose. Ang mataas na antas ng fructose ay maaaring kumilos bilang isang banayad na diuretic na humihila ng mas maraming tubig sa ihi at nagpapataas ng dami ng ihi. Ang problema ay napakadaling kumain ng sobrang ubas. Dahil maliliit ang mga ito, karaniwan na kumain ng higit pa sa inaakala ninyo na naghahatid ng isang konsentradong dosis ng asukal at likido bago mismo matulog. Kung mahilig kayo sa ubas, ang pinakamahusay na diskarte ay ang moderasyon at tiyempo. Kainin ito ng mas maaga sa araw, mas mabuti bilang bahagi ng inyong tanghalian. Pang-apat na prutas na dapat iwasan, pakwan. Ang pakwan ay madalas na itinuturing na pinakamasarap na pagkain sa tag-init. Malamig, nakakapresko, at hydrating. Ngunit para sa mga nakatatandang nag-aalala tungkol sa pag-ihi sa gabi, maaari itong maging isang nakatagong salarin. Ang napakataas na nilalaman ng tubig nito ay nangangahulugan na ang pagkain ng isang malaking bahagi sa gabi ay nagpapabaha sa inyong sistema ng mga likido. Bagamat mahalaga ang hydration, ang pag-inom ng ganoong karaming likido malapit sa oras ng pagtulog ay halos garantisadong magdudulot ng mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Mataas din ang glycemic index ng pakwan na nangangahulugan na maaari nitong mabilis na itaas ang asukal sa dugo. Ang pagtaas na ito ay maaaring mag-udyok sa inyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi habang sinasala nila ang sobrang glucose mula sa inyong daluyan ng dugo. Kung mahilig kayo sa pakwan, ang susi ay kainin ito ng mas maaga sa araw, mas mabuti bago ang kalagitnaan ng hapon. Panglimang prutas na dapat iwasan, mangga. Ang mangga ay madalas na tinatawag na hari ng mga prutas dahil sa masarap nitong lasa, malambot na texture, at tropikal na tamis. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nakikitungo sa pag-ihi sa gabi, maaari silang maging mas sakit ng ulo kaysa sa isang treat. Ang pinakamalaking alalahanin ay ang napakataas na natural na nilalaman ng asukal nito. Kapag mabilis na tumaas ang asukal sa dugo, tumutugon ang mga bato sa pamamagitan ng paghila ng sobrang tubig mula sa katawan upang makatulong na alisin ang sobrang glucose.
Nangangahulugan ito na mas maraming ihi ang nagagawa, madalas ilang oras, pagkatapos ninyong kainin ng prutas. Kung talagang mahilig kayo sa mangga, ang susi ay pamahalaan kung kailan at paano ninyo ito kakainin. Subukang kumain ng isang maliit na bahagi, hindi hihigit sa kalahating tasa, ng mas maaga sa araw, mas mabuti bilang bahagi ng isang balanseng pagkain na may kasamang protina at malusog na taba. Kapag tiningnan natin ang pinya, mga prutas na citrus, ubas, pakwan, at mangga, nagiging malinaw ang pagkakatulad. Maaari nilang lahat sirain ang maselang balanse na kailangan ng inyong katawan para sa isang mahimbing na tulog sa gabi. Ang bawat isa sa mga prutas na ito, sa sarili nitong paraan, ay nagpapataas ng pagiging sensitibo ng pantog, nagpapalakas ng produksyon ng ihi, o nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo, na maaaring magsimula ng isang sunod-sunod na reaksyon na humahantong sa mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Para sa mga nakatatanda, ang mga pagkaantala na iyon ay hindi lamang abala. Dahan-dahan nilang sinisira ang kalidad ng pagtulog na kailangan ng inyong katawan para sa pagaling, memorya, at enerhiya. Ang layunin ay hindi alisin ang mga prutas na ito sa inyong buhay ng tuluyan. Malusog sila sa maraming konteksto. Ito ay tungkol sa tiyempo, kontrol sa dami, at pag-unawa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Ang pamamahala sa pag-ihi sa gabi ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa ilang mga pagkain. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang pang-araw-araw na ritmo na gumagana kasama ng inyong katawan. Magsimula sa pamamagitan ng pag-inom ng karamihan ng inyong tubig ng mas maaga sa araw, na naglalayong inumin ang karamihan nito bago ang hapon. Pinapanatili kayo nitong hydrated ng hindi labis na pinupuno ang inyong pantog sa mga oras bago matulog. Sa umaga, gawin ang magaan na ehersisyo tulad ng 20 minutong paglalakad o banayad na stretching. Sa gabi, iwasan ang masiglang ehersisyo malapit sa oras ng pagtulog. Mahalaga rin na limitahan ang mga substance na maaaring makairita sa inyong pantog tulad ng kafeina, alak, at maaalat na pagkain sa mga oras bago kayo matulog. Ang isang magaan na hapunan na palakaibigan sa pantog ay maaaring maging simula ng isang mapayapang gabi. Halimbawa, maaari kayong kumain ng isang maliit na inihaw na dibdib ng manok na may steamed greens beans at isang serving ng quinoa. Idagdag ang kalahati ng isang hinog na peras o isang maliit na mangkok ng blueberries para sa dessert. Narito ang isang araw na praktikal na plano ng pagkilos. Isipin ito bilang isang banayad, ngunit nakatutok na pag-reset para sa inyong katawan. Sa susunod na araw, buuin ang inyong mga pagkain sa paligid ng isa o dalawang prutas mula sa listahan ng dapat kainin, tulad ng seresa, blueberries, peras, papaya o abokado. Paikot-ikot sila araw-araw para makinabang ang inyong katawan mula sa iba't ibang sustansya at isama sila pangunahin sa inyong tanghalian o maagang merienda sa gabi. Layunin na kainin ang inyong huling malaking serving ng prutas kahit 2 oras bago matulog. Ikalat ang inyong pag-inom ng tubig mula umaga hanggang kalagitnaan ng hapon, na binabawasan ito pagdating ng gabi. Magtabi ng isang simpleng notebook para subaybayan ang mga tugon ng inyong katawan. Gabi-gabi, isulat kung anong mga prutas ang kinain ninyo, kung kailan kayo huling uminom ng inumin, at ang kalidad ng inyong pagtulog.
itala kung ilang beses kayong gumising para gumamit ng banyo. Sa paglipas ng panahon, magsisimula kayong makakita ng mga pattern. Marami tayong napag-usapan, kaya't buuin natin ang lahat. May 5 prutas na tahimik na makakatulong sa kalusugan ng inyong pantog at mapabuti ang inyong mga gabi. Cereza, blueberries, peras, papaya, at abokado. At may 5 prutas na, bagamat malusog sa ibang paraan, ay maaaring maging kalaban ninyo pagdating sa pag-ihi sa gabi. Pinya, mga prutas na citrus, ubas, pakwan, at mangga. Ang pag-alam kung aling mga prutas ang pipiliin at alin ang lilimitahan ay isa sa mga pinakasimpleng hakbang na maaari ninyong gawin para sa mas mapayapang gabi. Heto po ang aking hamon at paghihikayat sa inyo. Huwag lamang isipin ang mga tip na ito. Subukan ninyo. Sa susunod na 2 linggo, pumili ng 2 o 3 prutas mula sa listahan ng dapat kainin para isama sa inyong panghapon o panggabing pagkain. At iwasan ang mga prutas sa listahan ng dapat iwasan pagkatapos ng kalagitnaan ng hapon. Maglagay ng maliit na journal sa tabi ng inyong kama at itala kung ilang beses kayong nagigising sa gabi at kung gaano kayo kapahinga sa umaga. Maaaring magulat kayo sa kung gaano kabilis ninyo mapapansin ang pagkakaiba. Ang isang mahalagang aral dito ay nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan na pabutihin ang inyong kalusugan. Ang maliliit, sinasadyang mga pagpili araw-araw tulad ng prutas na inyong kinakain sa gabi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng inyong buhay. Hindi pa huli ang lahat para pangalagaan ang inyong sarili at bawiin ang inyong mahihimbing na gabi. Ngayon, nais kong marinig ang inyong panig. Alin sa mga prutas na ito ang madalas ninyong kainin? At napansin niyo na ba kung paano ito nakakaapekto sa inyong pagtulog? Ibahagi po ninyo ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba para matuto tayo sa isa't isa. Kung ang gabay na ito ay nagbigay sa inyo ng kahit isang kapaki-pakinabang na ideya, mangyaring pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na tip. At ilike na rin po ninyo ang video na ito. Ito ay isang maliit na aksyon, ngunit sinasabi nito sa akin na pinahahalagahan ninyo ang ganitong uri ng nilalaman. Sama-sama, bumuo tayo ng isang komunidad kung saan ang bawat nakatatandang Pilipino ay nakakaramdam na may sapat na kaalaman, suportado, at may kapangyarihang gumawa ng mga simpleng pagbabago para sa mas mabuting kalusugan. Ang paglalakbay na iyon ay nagsisimula sa mga pagpipilian na ginagawa natin ngayong gabi.